Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Javier Santos at ngayon ating susuriin ang isang napakahalagang paksa, ang lihim na kapangyarihan ng mga gulay-ugat para sa malusog na bato at mas mahabang buhay sa Pilipinas. Ayon sa pinakabagong datos mula sa mga klinika ng bato at urolohiya sa Pilipinas, ang bilang ng mga taong mahigit 55 na may problema sa bato ay mabilis na tumaas sa nakalipas na ilang taon. Ang nakababahala ay marami ang nakakakita lamang nito kapag nagsisimula ng lumabas ang mga mapanganib na senyales tulad ng matagal na pagbubula ng ihi, bahagyang pagtaas ng creatinine, pamamaga ng paa sa gabi, o pag-ihi ng 2 hanggang 3 beses bawat gabi. Pamilyar ba sa inyo ito? Maraming mga magulang ang nagbabahagi sa akin na kahit pinaghihigpitan na nila ang asin, binawasan ng karne, regular na umiinom ng gamot, at mahigpit na sumusunod sa dieta, nararamdaman pa rin nilang pagod, putol-putol ang tulog, mabigat ang ulo pagkagising, at ang ihi ay malabo pa rin na may maliliit na bula sa ibabaw. Para bang ayaw ng sumunod ng mga bato sa kanila kahit anong paghihigpit ang gawin. Ngunit mga mahal kong kababayan, ang pinakatinatalakay ko ay hindi ang mga sintomas na ito, kundi ang isang kabalintunaan na iilan lamang ang nakakapansin. Iyon ay, habang mas matindi ang paghihigpit sa pagkain, mas mabilis na humihina ang bato. Parang kakaiba, di ba? Ngunit ito ang natutunan ko sa maraming taon ng pakikipag-usap sa mga matatandang may mahinang bato. Kapag kulang ang katawan sa malusog na enerhiya mula sa angkop na pagkain, kailangang magtrabaho ang bato ng pagod, humihina ang sirkulasyon sa glomerulus, mas madaling magkaroon ng pamamaga ang mga tisyo ng bato, at tumataas ang creatinine. Ito ang nagpapalala ng pag-ihi sa gabi, mas maraming bula sa ihi, at ang tao ay laging matamlay na para bang kulang sa sigla. Ang magandang balita ay ang katawan ng mga matatanda ay may kakayahang bumawi ng napakahusay kung tama ang pag-aalaga gamit ang tamang uri ng pagkain, lalo na ang mga gulay-ugat na mayaman sa malinis na enerhiya, madali sa bato, at may kakayahang magpapakalma ng pamamaga mula sa loob. Ang mga gulay-ugat na napakasimple, mura at matatagpuan sa bawat palengke sa Pilipinas ay naglalaman ng mga natural na bioactive compound na sumusuporta sa paggaling ng bato, ng banayad, madali at matagal. Sa video ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 6 na ginintuang gulay-ugat na dapat kainin ng mga taong may mahinang bato ng regular upang makatulong na mabawasan ang pagbubula ng ihi, mapanatili ang creatinine, at mabawasan ang pag-ihi sa gabi. Lalo na, ang ika-6 na gulay-ugat ay isang napakapamilyar, ngunit naglalaman ng mga aktibong sangkap na nagpoprotekta sa tisyo ng bato at sumusuporta sa atay 2 organo na nagtutulungan upang mabawasan ang pasanin sa pagsala ng dugo. Maraming matatanda ang sumubok nito at nagulat sa kapansin-pansing resulta pagkatapos lamang ng ilang linggo ng tamang pagkain. Kaya, mga mahal kong kababayan, lubos akong umaasa na panoorin ninyo ang buong video upang hindi mapalampas ang mahalagang gulay-ugat na iyon kasama ang tamang paraan ng pagkain upang makapagpahinga at natural na makarecover ang bato araw-araw. Kung ito ang unang pagkakataon ninyo sa channel ko, mangyaring mag-subscribe at i-on ang notification bell upang bawat linggo ay magkita tayo at magbahagi ng kaalaman upang maging malusog ang bato, malalim ang tulog at masaya ang buhay. Ngayon, sisimulan natin ang unang gulay-ugat, isang puting gulay-ugat na madali sa tiyan, na tumutulong na mabawasan ang bula sa ihi at pinapakalma ang pantog ng mga taong may mahinang bato. Labanos daikon radish, nagpapapakalma ng pantog, nagpapababa ng bula sa ihi, nagpapagaan sa bato. Mga mahal kong kababayan, ang unang gulay-ugat sa listahan ngayon ay ang labanos, isang pamilyar na gulay-ugat sa mga lutuin ng Pilipinas, ngunit madalas na hindi napapansin pagdating sa kalusugan ng bato. Ang labanos ay may matamis at sariwang lasa, magaan, madaling tunawin, at lalo na mayaman sa soluble fiber. Isang uri ng fiber na lubhang kailangan ng katawan ng mga matatanda upang mabawasan ang toxins na bumabalik sa bato. Marami ang nag-iisip na ang labanos ay isang simpleng gulay lamang para sa sabaw. Ngunit sa katunayan, ang laman ng labanos ay naglalaman ng isang grupo ng mga natural na compound na may kakayahang magpapakalma sa lining ng urinary tract, mabawasan ang pakiramdam ng pagkasunog, mabawasan ang iritasyon ng pantog, at sumuporta sa regulasyon ng daloy ng ihi. Para sa inyong madalas nakakaranas ng ihi na may bula at masakit kapag umiihi,
o mahina ang daloy ng ihi, ang labanos ay isa sa mga napakainam na pagpipilian. Ang nagpapabukod sa labanos para sa mga taong may mahinang bato ay ang kakayahan nitong sumuporta sa maagang pagsala mula pa sa bituka. Ang labanos ay mayaman sa soluble fiber. Kapag pumasok sa katawan, ito ay parang isang banayad na layer na humaharang sa mga dumi na hindi kailangan ng katawan upang hindi na bumalik sa dugo. Kapag hindi bumalik ang toxin sa bato, hindi na kailangan itong salain sa pangalawang pagkakataon. Dahil dito, nagiging stable ang creatinine, nababawasan ang pagkapagod ng katawan at nagiging mas malinaw at nababawasan ang bula sa ihi sa paglipas ng panahon. Hindi lamang iyan, ang labanos ay naglalaman din ng malaking halaga ng antioxidants na tumutulong na mabawasan ang bahagyang pamamaga sa tissue ng bato. Isipin ninyo ang inyong bato bilang isang maliit na filter net. Kapag namaga ang net, ang maliliit na particle tulad ng protina ay madaling makalusot at bumubuo ng bula sa ihi. Kapag nabawasan ang pamamaga, mas siksik ang filter net at natural na nababawasan ang pagbubula. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong may mahinang bato na regular na kumakain ng labanos 2 hanggang 3 beses bawat linggo ay kadalasang nakakaramdam ng mas gaan sa katawan. Naaalala ko pa ang isang matandang lalaki na mahigit 60 taong gulang na nagbahagi sa isang konsultasyon. Akala ko ang labanos ay walang silbi, kung kakainin ko o hindi, ayos lang. Pero nang niluto ko ang labanos na may luya bilang isang matamis na sabaw at kinain ko ng regular sa loob ng 1 buwan, napansin kong wala nang maraming puting bula sa ihi ko. Sinabi niya na pagkagising sa umaga ay nabawasan din ang pakiramdam ng bigat sa tiyan at mas malakas ang kanyang katawan. Mga mahal kong kababayan, ang mga pagbabagong iyon ay hindi himala, kundi resulta ng tamang pagpapalusog sa katawan. Ang paggamit ng labanos para sa kalusugan ng bato ay napakasimple din. Maaari ninyong lutuin ang labanos na may luya para sa isang mainit at nakapagpapakalmang sabaw na mabuti sa pantog. Lutuin ito kasama ang malambot na buto para sa magaan at madaling tunawin na enerhiya na angkop para sa mga pagod. Ilaga ang labanos kasama ang carrots, isang malambot na ulam na madaling kainin ng mga matatanda. Magluto ng malabnaw na lugaw ng labanos para sa mga mahina ang panunaw o pagod. Isang napakahalagang paalala, hindi ninyo dapat kainin ang labanos na hilaw dahil ang hilaw na fiber ay madaling magdulot ng pamamaga ng tiyan. Maraming matatanda na mabagal ang panunaw ay makakaramdam ng kakulangan sa ginhawa. Pinakamainam na lutuin ito ng malambot, lagyan ng kaunting pampalasa at iwasan ang paggisa sa maraming mantika dahil ang mantika ay nagpapataas ng pasanin sa bato. Hindi rin dapat kainin ang labanos ng gabi na dahil ang fiber ay maaaring magpataas ng aktibidad ng bituka na nakakaapekto sa tulog. Ang pinakamainam na oras ay tanghali o maagang hapon upang lubos na matunaw ng katawan at magkaroon din ng oras ang bato upang magpahinga. Mga mahal kong kababayan, ang labanos ay isang napakagaan na gulay-ugat, hindi naglalagay ng presyon sa bato, hindi gumagawa ng maraming metabolic toxins at napakadaling bilhin sa anumang palengke. Kung naghahanap kayo ng isang simple ngunit epektibong gulay-ugat upang makatulong na mabawasan ang pagbubula, mabawasan ang iritasyon at mapanatili ang creatinine, simulan sa labanos. Minsan, ang mga simpleng bagay sa paligid natin ang nagbibigay ng pinakamatagal na benepisyo sa kalusugan sa katandaan. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng isa upang malaman kung kasama pa rin kayo sa aking paglalakbay upang protektahan ang bato at mabuhay ng malusog araw-araw. 2. Singkamas, malinis na enerhiya, nagpapababa ng creatinine, nagpapahimbing ng tulog. Mga mahal kong kababayan, ang pangalawang gulay-ugat na dapat regular na idagdag ng mga taong may mahinang bato ay ang singkamas o kilala rin bilang Mexican turnip. Ito ay isang gulay-ugat na may mapusyaw na kayumangging balat, puting laman, matamis at sariwang lasa at lubhang mayaman sa malinis na enerhiya. Maraming sa inyo ang sanay lamang kumain ng singkamas bilang panghimaga sa tag-init, ngunit hindi ninyo alam na ito ay isang natural na gamot na tumutulong na gumaan ang paggana ng bato, mabawasan ang pagkapagod at mapanatili ang creatinine sa paglipas ng panahon. Ang pinakamahalagang katangian ng singkamas ay hindi ang matamis at sariwang lasa nito, kundi ang espesyal na uri ng slow-release starch. Kapag pumasok sa katawan, dahan-dahan itong na-metabolize, hindi nagpapataas ng bigla ang pagtaas ng asukal sa dugo at hindi rin gumagawa ng maraming basura na kailangang salain ng bato. Para sa mga taong may mahinang bato,
Karaniwan ang kakulangan sa enerhiya, ngunit takot kumain ng carbohydrates dahil iniisip na magpapabigat ito sa bato. Ngunit, mga mahal kong kababayan, ang bato ay parang isang filter machine. Upang gumana ng maayos, kailangan ito ng malusog na gasolina. At ang gasolina na iyon ay ang slow-release starch na matatagpuan sa singkamas. Kapag ang katawan ay may sapat na malinis na enerhiya, mas malinaw ang daloy ng dugo sa bato, nababawasan ang pamamaga ng tissue ng bato at nagiging stable ang creatinine. Ito ang dahilan kung bakit maraming matatanda pagkatapos kumain ng singkamas ng regular 2 hanggang 3 beses bawat linggo, ay nakakaramdam ng mas kaunting pagkapagod, mas kaunting pagkahilo sa hapon, at mas malalim na tulog sa gabi. Naglalaman din ang singkamas ng isang espesyal na grupo ng fiber na tinatawag na inulin na sumusuporta sa paglaki ng good bacteria sa bituka. Kapag malusog ang bituka, mas kaunti ang toxins na bumabalik sa dugo, kaya nababawasan ang pasanin ng bato sa pagsala. Ang mga taong may mahinang bato na kumakain ng singkamas ng matagal ay makakakita ng mas malinaw na ihi, nababawasan ang bilang ng pag-ihi sa gabi at mas magaan ang pakiramdam ng katawan. Naalala ko ang isang matandang babae mula sa Pampanga na nagkwento. Dati, akala ko ang pagkain ng singkamas ay para lang pamatid-uhaw, pero hindi ko akalain na nakatulong ito na mabawasan ang pagkapagod ko. Dati, tuwing mga 3 ng hapon, nanghihina ang mga kamay at paa ko at inaantok kahit nakaupo. Mula nang kumain ako ng nilagang singkamas sa tanghali, mas lumakas ang pakiramdam ko. Ang mga simpleng pagbabahagi na iyon ay malinaw na patunay na ang katawan ng mga matatanda kapag binibigyan ng tamang uri ng enerhiya ay gumagaling ng mas mahusay kaysa sa inaakala. Tungkol sa paggamit, napakadali lutuin ng singkamas at angkop para sa mga taong may mahinang bato. Ang nilagang singkamas, ang pinakasimpleng paraan na nagpapanatili ng maraming fiber at natural na tamis. Lutuin ang sabaw ng singkamas na may lotus seeds o red dates para sa isang nakakapresko na ulam na tumutulong sa mas malalim na tulog. Ang steamed singkamas na may luya ay napakabuti para sa mga madalas na nakakaramdam ng lamig sa tiyan at madaling pamamaga. Ang sariwang singkamas juice na may carrots ay nakakapresko at tumutulong na mabawasan ang pagkasunog sa urinary tract. Isang mahalagang paalala, hindi ninyo dapat kainin ang singkamas na hilaw dahil maaaring magdulot ito ng lamig sa tiyan at sakit ng tiyan, lalo na sa mga mahina ang panunaw. Bukod pa rito, ang singkamas ay may natural na tamis, kaya kailangan ng mga may diabetes na kumain ng maliit na dami, hatiin sa bawat pagkain at huwag gumamit ng asukal o condensed milk. Upang makamit ang pinakamainam na epekto para sa bato, dapat kainin ang singkamas sa tanghali o maagang hapon dahil ito ang oras na ang digestive system ay gumagana ng pinakamahusay. Hindi dapat kumain ng masyadong maraming carbohydrates sa gabi kahit na malusog na carbohydrates tulad ng singkamas upang maiwasan ang paggising sa gabi dahil sa pamamaga ng tiyan o pag-ihi. Mga mahal kong kababayan, ang singkamas ay isang banayad na regalo mula sa kalikasan para sa mga matatanda. Hindi lamang ito nakakatulong sa bato na gumana ng payapa, ang singkamas ay nagpapalusog din sa bituka, nagpapapanatili ng enerhiya at tumutulong sa katawan na bumawi pagkatapos ng isang araw na pagod. Kung regular ninyong gagamitin, makakakita na kayo ng pagbabago sa loob lamang ng ilang linggo. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng 2 sa ibaba upang malaman kung kasama pa rin kayo sa aking paglalakbay sa pangangalaga sa bato araw-araw. 3. Puting labanos, white radish. Natural na panlinis ng dugo, nagpapababa ng pamamaga, nagpapaganda ng ihi. Mga mahal kong kababayan, ang pangatlong gulay ugat na dapat regular na idagdag ng mga taong may mahinang bato ay ang puting labanos o tinatawag din sa ibang lugar na Japanese daikon radish. Ito ay isang uri ng gulay ugat na halos matatagpuan sa bawat palengke sa Pilipinas. Ngunit ang mga benepisyo nito sa kalusugan ng bato ay iilan lamang ang nakakapansin. Ang puting labanos ay may magaan at sariwang katangian, matamis na lasa, madaling tunawin, at lalo na angkop para sa katawan ng mga matatanda na madalas makaranas ng panloob na init, madaling magkaroon ng urinary tract infection o matagal na pagbubula ng ihi. Ang pinakakapansin-pansing katangian ng puting labanos ay ang kakayahan nitong maglinis ng dugo ng natural. Ipinapakita ng mga nutritional study na ang gulay ugat na ito ay naglalaman ng isang espesyal na grupo ng enzyme na sumusuporta sa atay at bato na gumana ng mas madali
at tumutulong din sa pag-regulate ng fluid sa katawan, kaya nababawasan ang bahagyang pamamaga, nababawasan ang bigat sa bahagi ng baywang at likod, at nagiging mas malinaw ang ihi. Ang isa pang mahalagang benepisyo na dapat banggitin ay ang puting labanos ay naglalaman ng maraming natural na vitamin C at mga compound na may mataas na antioxidant content. Ang mga sangkap na ito ay tumutulong na mabawasan ang bahagyang pamamaga sa glomerulus ng bato na siyang sanhi kung bakit lumalabas ang protina sa ihi at bumubuo ng bula. Kapag nabawasan ang pamamaga sa tissue ng bato, mas magiging malinaw ang ihi at mas mababawasan ang bula, at ang katawan ay makakaramdam ng mas gaan, mas kaunting pagkapagod pagkagising, at mas malinaw na pag-iisip. Hindi lamang mabuti para sa bato, ang puting labanos ay sumusuporta rin sa panunaw ng napaka-epektibo. Ang isang malusog na bituka ay nangangahulugan ng mas kaunting toxins na bumabalik sa dugo, kaya nababawasan din ang pasanin ng bato sa pagsala. Para sa mga matatanda na madalas mahina ang gana, mabagal ang panunaw, at pamamaga ng tiyan, ang puting labanos ay isa sa mga ligtas at simpleng solusyon. Naaalala ko ang isang matandang babae na mahigit 62 taong gulang na nagbahagi. Akala ko ang pagbubula ng ihi ay isang malubhang sakit at matagal na akong umiinom ng gamot pero hindi bumababa. Pagkatapos ay tinuruan akong magluto ng sabaw ng puting labanos na may kaunting luya at kumain ng ilang beses bawat linggo. At ang ihi ko ay naging mas malinaw at ang bula ay kapansin-pansin na nabawasan. Ang mga kwento tulad nito, mga mahal kong kababayan, ay hindi bihira. Kapag ang katawan ay inaalagaan ng tamang pagkain at regular, tumutugon ito ng napakabanayad ngunit kapansin-pansin. Ang pagluluto ng puting labanos ay napakadali din at angkop para sa mga taong may mahinang bato. Ang sabaw ng puting labanos kasama ang red dates at luya ay nakakapagpainit sa tiyan, nagpapababa ng iritasyon ng pantog at sumusuporta sa panunaw. Lutuin ang puting labanos na may malambot na buto o tokwa, isang madaling tunawin at magaan na ulam na angkop para sa mga mahina ang gana. Ilaga ang puting labanos at kainin kasama ang tanghalian, na tumutulong na mapanatili ang dami ng tubig at mabawasan ang pag-ihi sa gabi. Magluto ng lugaw ng puting labanos at ube, napakabuti para sa mga hindi malalim ang tulog o madalas na nakakaranas ng masakit na pag-ihi. Gayunpaman, may isang mahalagang paalala. Dahil ang puting labanos ay may malamig na katangian, ang mga madalas na nakakaramdam ng lamig sa tiyan o madaling magkaroon ng pagtatae ay dapat magdagdag ng ilang hiwa ng luya kapag nagluluto upang balansehin ito. Bukod pa rito, hindi dapat kumain ng puting labanos ng masyadong gabi na dahil maaaring magpataas ng aktibidad ng bituka na nakakaapekto sa tulog. Mga mahal kong kababayan, ang puting labanos ay isa sa mga gulay-ugat na madaling bilhin, ligtas at may napakagandang benepisyo sa pagsuporta sa bato. Kung nag-aalala kayo tungkol sa pagbubula ng ihi, malabo ang kulay o nagbabago-bago ang creatinine, subukan ninyong idagdag ang gulay-ugat na ito sa inyong lingguhang menu. Maraming tao ang nakakita ng pagbabago pagkatapos lamang ng 2 hanggang 3 linggo ng regular na pagkain. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng 3 upang malaman kung kasama pa rin kayo sa aking paglalakbay sa pagpapanumbalik ng kalusugan ng bato araw-araw. C. Ube Purple Yam. Nagpapapakalma ng bato, nagpapababa ng buhat ng ihi, nagpapabuti ng panunaw. Mga mahal kong kababayan, ang ika-4 na gulay-ugat sa listahan ngayon ay ang ube, isang napakapamilyar na gulay-ugat sa Visayas at Mindanao ng ating bansa. Ang kulay ube nito ay hindi lamang maganda sa paningin, kundi sumasalamin din sa yaman ng natural na antioxidants, lalo na ang anthocyanin, isang kilalang compound na tumutulong laban sa pamamaga, nagpoprotekta sa tissue ng bato, at nagpapapakalma sa urinary tract. Ang nagpapabukod sa ube bilang matalik na kaibigan ng mga taong may mahinang bato ay ang natural na malapot na substance na bumabalot sa laman ng gulay-ugat. Ang malapot na substance na ito ay isang pinagmulan ng plant mucin na may kakayahang magpapakalma sa mga irritated na mucous membranes tulad ng pantog, urethra at maging ang mga nagpapamagang tissue ng bato. Kapag napapakalma ang tissue ng bato, mababawasan ang paglabas ng protina at ito ang dahilan kung bakit maraming tao na regular na kumakain ng ube ang nakakapansin ng mas malinaw na ihi, mas kaunting bula at unti-unting nababawasan ang pakiramdam ng pagkasunog kapag umiihi.
Hindi lamang iyan, ang ube ay nagbibigay din ng isang pinagmulan ng malusog na carbohydrates na dahan-dahang na-metabolize, hindi gumagawa ng maraming basura na nagpapahirap sa bato. Para sa mga matatanda na may bahagyang nagbabago-bago ang creatinine, ang paggamit ng ube 2 hangawa, 3 beses sa isang linggo ay nakakatulong na mapanatili ang matagal na enerhiya nang hindi naglalagay ng presyon sa glomerulus ng bato. Mga mahal kong kababayan, isa pang espesyal na katangian ng ube ay ang kakayahan nitong sumuporta sa panunaw. Maraming taong may mahinang bato ang nakakaranas ng mahina ang gana, mabagal ang panunaw at pamamaga ng tiyan. Kapag mahina ang bituka, madaling bumalik ang toxin sa dugo na nagpapataas ng pasanin sa bato. Ang ube na may natural na malapot na substance ay tumutulong na gumana ng mas maayos ang bituka, kaya nababawasan ang dami ng toxins na kailangang bumalik sa bato upang salain na nakakatulong sa creatinine na maging stable sa paglipas ng panahon. Naalala ko pa ang isang 68 taong gulang na matandang babae mula sa Leyte na nagkwento. Dati, napakasakit ng ihi ko at pagkatapos umihi, puno ng bula ang ibabaw ng tubig. May nagturo sa akin na magluto ng lugaw ng ube at kainin sa hapon. Pagkatapos kumain ng regular sa loob ng ilang panahon, natural kong naramdaman ang gaan ng katawan, hindi na masakit ang ihi at mas kaunti na rin akong gumigising sa gabi. Mga mahal kong kababayan, ang katawan ng mga matatanda ay minsan nangangailangan lamang ng maliliit, ngunit tamang pagbabago, at ang bato ay unti-unting gagaling. Tungkol sa paggamit, napakadaling lutuin ang ube at angkop sa panlasa ng Pilipino. Ang simpleng at epektibong paraan ng paggamit ay malabnaw na lugaw ng ube ay napakabuti para sa mga mahina ang gana o madalas na masakit ang ihi. Ang ube na niluto sa sabaw ng pinatuyong hipon ay mabango at nakakapresko, sumusuporta sa panunaw. Ang steamed ube ay nagpapanatili ng nutritional value at madaling tunawin. Ang ube na niluto kasama ang lotus root o red dates ay sumusuporta sa malalim na tulog at nababawasan ang pag-ihi sa gabi. Mahalagang paalala, hindi dapat iprito o igisa ang ube dahil ang mantika ay nagpapahirap sa bato na magsalain. Ang mga may diabetes ay maaari pa rin kumain ngunit sa maliit na dami lamang 1 o 2 kutsarang nilutong ube bawat pagkain at dapat kainin sa umaga o maagang hapon. Iwasan ang pagkain ng masyadong gabi na dahil madaling magdulot ng pamamaga ng tiyan. Mga mahal kong kababayan, ang ube ay hindi isang mamahaling gulay ugat at hindi rin ito komplikadong ulam. Ngunit ang simple nitong katangian ang nagbibigay ng malaking benepisyo sa mga taong may mahinang bato, nagpapapakalma sa tisyu ng bato, nagpapababa ng sakit, kapag umiihi, nagpapababa ng pagbubula ng ihi, sumusuporta sa panunaw, nagpapataas ng enerhiya at tibay. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng 4 upang malaman kung kasama pa rin kayo sa aking paglalakbay sa pagpapabuti ng kalusugan ng bato araw-araw. Luya, anti-inflammatory. Para sa bato, nagpapababa ng bula sa ihi, nagpapanatili ng creatinine, nagpoprotekta sa urinary tract. Mga mahal kong kababayan, ang ika-5 gulay ugat na dapat idagdag ng mga taong may bato sa kanilang lingguhang menu ay ang sariwang luya, isang pamilyar na gulay ugat sa mga kusina ng Pilipinas, ngunit nagtataglay ng napakalaking halaga para sa kalusugan ng bato at urinary tract. Marami ang tumitingin sa luya bilang isang pampalasa lamang upang maging mas maganda ang mga pagkain. Ngunit iilan lamang ang nakakaalam na kapag ginamit ng tama, ang luya ay malakas na sumusuporta sa pagpapababa ng pamamaga ng glomerulus, nagpapababa ng pagbubula ng ihi, at nakakatulong sa creatinine na maging stable sa paglipas ng panahon. Ang pinakamahalagang katangian ng luya ay nasa active compound nitong curcumin, isang napakalakas na natural na anti-inflammatory agent. Ang curcumin ay tumutulong na magpapakalma sa irritated na tissue ng bato, nagpapababa ng matagal na pamamaga na nagdudulot ng paglabas ng protina sa ihi, ang sanhi ng matagal na pagbubula ng ihi na madalas ikinababahala ng mga matatanda. Kapag kontrolado ang pamamaga, mas siksik ang filter wall ng glomerulus, kaya mas malinaw ang ihi, mas kaunti ang bula, at nababawasan ang pakiramdam ng pagkasunog sa bawat pagpunta sa banyo. Isa pang kapansin-pansing katangian ay ang luya ay sumusuporta sa atay, isang organo na gumaganap ng papel bilang pangunahing filter bago tanggapin ng bato. Kapag epektibong gumagana ang atay, ang dami ng toxins na bumababa sa bato ay kapansin-pansing mababawasan. Dahil dito,
Mas kaunti ang trabaho ng bato, mas kaunti ang pagbabago-bago ng creatinine at ang katawan ay nakakaramdam ng mas gaan at gising. Ito ang dahilan kung bakit maraming sa inyo na regular na kumakain ng luya ang nakakaramdam ng banayad ngunit napakatotoong pagbabago. Nababawasan ang bula sa ihi, mas kaunti ang pagkasunog sa urinary tract, mas magaan ang tiyan at mas malalim ang tulog dahil hindi na gaanong pagod ang katawan. Nakakita na ako ng isang matandang lalaki na mahigit 60 taong gulang sa Cebu. Sinabi niya na dati tuwing umaga, puno ng bula ang ihi niya at pagod siya. Pagkatapos turuan na uminom ng luya na may maligamgam na tubig at kaunting honey sa umaga, sa loob lamang ng 3 linggo, kapansini-pansin na nabawasan ang bula, mas maginhawa ang tiyan at mas magaan ang pakiramdam pagkagising. Ang mga kwentong tulad nito ay nagpapakita ng tahimik na kapangyarihan ng luya kapag ginamit ng tama. Ang paggamit ng luya para sa kalusugan ng bato ay napakadali din, ngunit ang pinakamahalaga ay ang tamang paggamit at dami. Ang sariwang luya ay dapat durugin o hiwain ng manipis upang mas mahusay itong maabsorb ng katawan. Maaari ninyong inumin ang luya na may maligamgam na honey na nagpapababa ng bahagyang pamamaga at mabuti para sa panunaw at bato. Ang sariwang luya na niluto sa malambot na karne o isda ay nakakatulong na maabsorb ang curcumin sa natural na paraan. Ang lugaw ng luya na may ube ay nakakapagpainit sa tiyan, nagpapababa ng masakit na pag-ihi at nagbibigay ng banayad na sustansya. Ang luya na may mainit na gatas sa gabi ay tumutulong sa malalim na tulog at nababawasan ang pag-ihi sa gabi sa mga matatanda. Isang mahalagang paalala, hindi ninyo dapat gamitin ang luya ng masyadong marami dahil maaaring magdulot ito ng pag-init sa tiyan o kakulangan sa ginhawa sa sikmura. Ang mga umiinom ng anticoagulant na gamot ay dapat kumonsulta sa doktor bago gumamit ng mataas na dosis ng luya. Bukod pa rito, hindi dapat gamitin ang luya kapag masyadong gutom dahil madaling magdulot ng pagduduwal. Ang umaga o gabi bago matulog ang pinakamainam na oras upang gumamit ng luya na nakakatulong sa katawan na maabsorb ito at nagbibigay ng natural na anti-inflammatory effect. Mga mahal kong kababayan, ang luya ay isang simpleng gulay-ugat, ngunit napakaintindihin sa katawan ng mga matatanda. Nagpapababa ng pamamaga sa tisyu ng bato, nagpapababa ng pagbubula ng ihi, nagpapanatili ng creatinine, nagpapainit sa digestive tract at nagpoprotekta sa atay at bato ng sabay. Kung naghahanap kayo ng isang murang ngunit mayaman sa halaga, madaling bilhin, madaling gamitin, at nagbibigay ng pangmatagalang epekto, ang luya ay isang napakakapani-paniwalang pagpipilian. Maraming matatanda ang nagbago ang kalusugan sa pamamagitan lamang ng regular na paggamit ng luya. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang nilalaman na ito, mangyaring magkomento ng 5 sa ibaba upang malaman kung kasama pa rin kayo sa aking paglalakbay sa pagpapanumbalik ng function ng bato. Lew, lotus root, ugat ng lotus. Nagpapababa ng pag-ihi sa gabi, nagpapapakalma ng pantog, nagpapahimbing ng tulog, nagpapagaling ng bato habang natutulog. Mga mahal kong kababayan, ang ika-6 na gulay-ugat na dapat panatilihin ng mga taong may mahinang bato sa kanilang lingguhang menu ay ang lotus root. Ito ay isang pamilyar na gulay-ugat, ngunit nagtataglay ng espesyal na halaga para sa tulog, pantog at function ng bato. Marami ang tumitingin sa lotus root bilang isang sangkap lamang sa pagluluto ng tse o paglalaga ng buto. Ngunit iilan lamang ang nakakaalam na ang lotus root ay isa sa mga pinakamahusay na gulay-ugat upang mabawasan ang pag-ihi sa gabi, magpapakalma sa urinary tract at magpapalusog sa bato habang natutulog. Ang pinakamahalagang katangian ng lotus root ay nasa dami ng natural na alkaloids at mayamang grupo ng vitamin B. Ang mga active compound na ito ay may kakayahang magpapakalma sa nervous system, mabawasan ang stress sa pantog, at sumuporta sa pagpapanatili ng labis na contraction reflexes sa gabi. Kapag nabawasan ang sensitivity ng pantog, mas kaunti kayong magigising, mas malalim ang tulog, at sa malalim na tulog na iyon, talagang nagkakaroon ng pagkakataon ang bato na gumaling. Bukod pa rito, ang lotus root ay naglalaman din ng natural na tanin na sumusuporta sa pagpapababa ng bahagyang pamamaga sa dingding ng pantog at urethra, ang mga lugar na madalas na naiirita sa mga taong may mahinang bato o madalas na umiihi sa gabi. Kapag nabawasan ang pamamaga, mas nagiging stable ang daloy ng ihi, mas kaunti ang pagkasunog, mas kaunti ang pagkaapurahan, at mas kaunti ang bula sa ihi dahil hindi na gaanong nagko-contract ang pantog.
Isa pang magandang balita ay ang lotus root ay napakayaman sa soluble fiber na nakakatulong na mabawasan ang toxins na bumabalik sa dugo kaya nababawasan ang pasanin ng bato sa pagsala. Dahil dito, maraming sa inyo na regular na kumakain ng lotus root ang nakakaramdam ng banayad na pagbabago. Nababawasan ang pag-ihi sa gabi mula 3 beses hanggang 1 o 2 beses. Mas malalim ang tulog, mas kaunti ang paggising, mas magaan ang pakiramdam pagkagising, at mas kaunti ang pagkapagod ng katawan dahil tamang nakakapagpahinga ang bato. Naaalala ko pa ang isang 70 taong gulang na matandang babae mula sa Davao na nagkwento. Dati, tuwing gabi, 2 hanggang 3 beses akong bumabangon, napakapagod. Pagkatapos ay tinuruan ako ng isang kakilala na kumain ng lotus root na nilaga sa red dates sa gabi at pagkatapos ng ilang panahon, mas naging tuloy-tuloy ang tulog ko at mas kaunti na rin ang bula sa ihi ko. Sinabi niya iyon na may labis na kagalakan dahil ang malalim na tulog para sa mga matatanda ay mas mahalaga kaysa sa anumang pampalakas. Mga mahal kong kababayan, ang lotus root ang kaibigan ng tulog at ang tulog ang ginintuang oras para gumaling ang bato. Ang paggamit ng lotus root para sa mga taong may mahinang bato ay napakasimple at iba-iba. Ang lotus root na nilaga sa red dates at ilang hiwa ng luya ay nakakatulong sa malalim na tulog at nababawasan ang pag-ihi sa gabi. Ang sabaw ng lotus root na may carrots at tokwa ay magaan, madaling tunawin at nagbibigay ng banayad na sustansya. Ang malabnaw na lugaw ng lotus root sa gabi ay nagpapapakalma sa pantog at nagpapababa ng pagkaapurahan sa pag-ihi. Ang steamed lotus root na malambot ay kinakain kasama ang tanghalian na nagpapababa ng stress sa bituka at nagpapagaan ng presyon sa bato. Isang mahalagang paalala, hindi dapat kainin ang piniritong lotus root o mga ulam na may maraming mantika dahil ang mantika ay nagpapahirap sa bato na magsalain, hindi angkop para sa mga nagmomonitor ng creatinine. Bukod pa rito, ang mga madalas na nakakaramdam ng lamig sa tiyan ay dapat magdagdag ng ilang hiwa ng luya kapag nagluluto upang balansehin ang natural na malamig na katangian ng lotus root. Ang gabi, lalo na mula 5 hanggang 7 ng gabi, ang perpektong oras upang gumamit ng lotus root upang matulungan ang pantog na mag-relax at sumuporta sa malalim na tulog sa gabi. Mga mahal kong kababayan, ang lotus root, bagamat simple, ay napakabilis mag-alaga sa mga matatanda, nagpapababa ng pag-ihi sa gabi, nagpapapakalma sa pantog, nagpapababa ng pagbubula ng ihi, tumutulong sa malalim na tulog, at nagbibigay ng pagkakataon sa bato na gumaling habang kayo ay nagpapahinga. Kung naghahanap kayo ng isang gulay-ugat na magaan at ligtas, ngunit nagbibigay ng malinaw na epekto para sa mga taong may mahinang bato, ang lotus root ay isang napakagandang pagpipilian. Maraming matatanda ang nakakaramdam ng pagbabago pagkatapos lamang ng 2 hanggang 3 linggo ng regular na pagkain. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang nilalaman na ito, mangyaring magkomento ng 6 upang malaman kung kasama pa rin kayo sa aking paglalakbay sa pagpapanumbalik ng function ng bato. Isang araw na simpleng menu para sa malusog na bato, gabay ni Dr. Javier Santos. Mga minamahal, upang maayos na alagaan ang bato, ang mahalaga ay hindi ang kumain ng maraming masustansiyang pagkain, kundi ang kumain ng mga pagkaing magaan, madaling tunawin, at nakakatulong sa katawan na unti-unting gumaling. Kaya, ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang napakasimpleng menu para sa isang araw na makapagbibigay ng kapansin-pansing pagbabago sa loob lamang ng 1 hanggang 2 linggo ng pagpapatupad. Ang menu na ito ay binuo batay sa 6 na gulay-ugat na ating pinag-aralan: labanos, singkamas, puting labanos, ube, luya, at lotus root. Bawat gulay-ugat ay may sariling epekto. Kapag pinagsama, bumubuo sila ng isang natural na therapy na napaka-epektibo sa pagpapalusog ng bato. Pang-umaga, pagkagising pa lamang ng katawan, dapat ninyong simulan sa isang baso ng maligamgam na tubig na may kaunting sariwang luya. Sapat na ang maliit na dami ng luya upang painitin ang tiyan, mabawasan ang bahagyang pamamaga sa tissue ng bato at mabawasan ang pagbubula ng ihi. May nagtanong sa akin, hindi ba ako maiinitan kung iinom ako ng luya ng ganito? Mga minamahal, kung hahaluan ninyo ng sapat na tubig at iinumin kapag hindi masyadong gutom, napakaligtas ito at makakatulong pa sa inyong maging gising buong umaga. Pagkatapos ng maligamgam na tubig na iyon, maaari kayong kumain ng almusal na may steamed ube kasama ang ilang hiwa ng steamed lotus root.
Ang ulam na ito ay napakaangkop para sa mga taong may mahinang bato dahil nagbibigay ang ube ng matagal na enerhiya nang hindi napapagod ang bato. Samantala, tumutulong ang lotus root na mabawasan ang sensitivity ng pantog at nababawasan ang pakiramdam ng pagkaapurahan sa pag-ihi sa simula ng araw. Kumain lamang ng maliit na dami at makakaramdam kayo ng gaan sa tiyan, malakas ang katawan at hindi namumuo ang hangin sa tiyan tulad ng pagkain ng mga piniritong pagkain. Kalagitnaan ng umaga. Sa halip na matamis na tinapay o masyadong maasim na prutas, kailangan ninyo lamang ng kalahating nilagang singkamas na pinalamig. Ang gulay ugat na ito kapag pinalamig ay lumilikha ng resistant starch na napakabuti para sa bituka at lalo na kapakipakinabang para sa mga taong may mahinang bato dahil tumutulong ito na mabawasan ang toxins na bumabalik sa dugo. Dahil dito, hindi na kailangang magsalain ng bato ng masyadong marami at ang creatinine ay kadalasang nagiging stable. Maaari ninyong subukan ito sa loob ng ilang araw at obserbahan kung mas gumaan ang pakiramdam ng inyong katawan. Pangtanghali. Sa tanghali, dapat nating unahin ang mga ulam na magaan at madaling tunawin. Isang mangkok ng sabaw ng labanos na may carrots o tokwa ay isang napakabuting pagpipilian dahil ang labanos ay may epekto sa pagpapapakalma ng pantog at pagpapababa ng pagbubula ng ihi. Kasama nito, maaari kayong kumain ng maliit na bahagi ng nilagang puting labanos o singkamas upang magbigay ng malinis na enerhiya. Kung mayroon pa kayong isang platong nilagang berdeng gulay, kumpleto na ang inyong tanghalian at napakagaan sa bato. Panghapon. Ang hapon ay ang oras kung saan ang katawan ay madalas na madaling mapagod, lalo na sa mga mahigit 60 taong gulang. Sa oras na ito, isang mangkok ng malabnaw na lugaw na luto sa lotus root at ube ang makakatulong sa inyong makaramdam ng ginhawa. Pinapakalma ng lotus root ang pantog habang ang ube ay tumutulong na magbigay ng ki, nagpapapakalma sa bituka at tumutulong sa katawan na bumawi ng enerhiya. Kung madalas kayong nakakaramdam ng lamig sa tiyan, sapat na ang isang maliit na hiwa ng luya. Panggabi. Sa gabi, hindi tayo dapat kumain ng masyadong marami. Isang mangkok ng lugaw ng puting labanos o labanos na may kaunting asin ang makakatulong na mabawasan ang pag-ihi sa gabi at magpapalalim ng tulog. Ito ay isang mahalagang oras para sa katawan na magpahinga at para sa bato na gumaling. Pagkatapos ng hapunan, mga bandang 1 oras, maaari kayong uminom ng isang baso ng malabnaw na luya kung maganda ang pakiramdam ng tiyan o palitan ito ng ilang hiwa ng steamed lotus root upang makatulong sa tuloy-tuloy na tulog. Maraming mga magulang ang sumubok nito at nagbahagi na sa pamamagitan lamang ng pagkain ng lotus root bago matulog sa loob ng ilang panahon, kapansin-pansin na nababawasan ang bilang ng paggising sa gabi. Mga minamahal, ang menu para sa isang araw, bagamat simple, ay nagtataglay ng isang napakalalim na pilosopiya. Ang bato ay hindi nangangailangan ng mamahaling pagkain, kundi nangangailangan ng mga pagkaing magaan, banayad, madaling tunawin at regular araw-araw. Kapag ang bato ay trinatrato ng may pagmamalasakit, natural itong gagaling at mas magiging matibay kaysa sa inyong inaakala. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang menu na ito, mangyaring mag-iwan ng 7 sa ibaba upang malaman kung kasama pa rin kayo sa aking paglalakbay sa pangangalaga sa kalusugan ng bato. 7 gintong prinsipyo ng tamang pagkain para sa malusog na bato mula kay Dr. Javier Santos. Mga minamahal, matapos maunawaan ang 6 na gulay ugat na mabuti para sa bato at isang angkop na menu para sa isang araw, marami ang madalas magtanong sa akin, paano ba ako kakain upang makamit ang pinakamainam na epekto? Kailangan bang maghigpit ng sobra sa pagkain? At mayroon bang prinsipyo na makakatulong sa akin na maiwasan ang mga pagkakamali? Mga minamahal, ito ang dahilan kung bakit nais kong ibahagi sa inyo ang 7 gintong prinsipyo. Ang mga prinsipyong ito ay hindi teorya, kundi mga bagay na natutunan ko mula sa higit 30 taon ng karanasan sa pagtatrabaho sa mga matatanda at mga kaso ng mahinang bato na gumaling sa pamamagitan ng tamang pagkain. 1. Prinsipyo ng temperatura ng starch. Marami ang sanay kumain ng kamote, ube, singkamas o patatas habang mainit pa. Masarap pakinggan, ngunit para sa mga nagmo-monitor ng creatinine, ang pagkain ng masyadong mainit na starch ay nakakasira sa istruktura ng starch, madaling nagpapataas ng asukal sa dugo at nagpapahirap sa bato.
Subukan ninyong palamigin ang mga gulay-ugat o ilagay sa refrigerator ng ilang oras bago kainin, mas mabagal ang pag-absorb ng katawan, stable ang asukal sa dugo, at mas gumaan ang pakiramdam ng bato. Sa isang maliit na pagbabago lamang na iyon, maraming mga magulang ang nakatulog ng mas mahimbing dahil hindi na gaanong mainit at hindi komportable ang katawan sa gabi. 2. Prinsipyo ng hindi pagdurog sa malapot na gulay-ugat. Huwag durugin ang mga gulay-ugat na may natural na malapot na substance tulad ng ube, gabi o root crops. Kapag dinurog, nasisira ang istruktura ng malapot na substance na nagpapabilis ng pag-absorb ng katawan at kailangang mas marami ang iproseso ng bato. Kung iiwan ninyong buo ang gulay-ugat, steam o ilaga lamang hanggang sa tamang lutong, unti-unting makakatanggap ng enerhiya ang katawan, magaan ang pakiramdam ng tiyan, at nababawasan din ang pagbubula ng ihi. Maraming mga magulang na dati ay nagpapablend ng ube para sa smoothies. Nang lumipat sa steamed na anyo, mas mabagal ang pag-absorb, mas magaan ang tiyan, at nababawasan ang pagbubula ng ihi. San, prinsipyo ng hindi pagkain ng gulay-ugat ng mag-isa, parang kakaiba, di ba? Ngunit totoo iyan. Kapag kumain kayo ng lotus root, ube, o luya ng walang kasamang berdeng gulay, o kaunting lean protein tulad ng isda, tukwa, o itlog, mas mabilis na ma-absorb ng katawan ng starch at kailangang mas maraming i-regulate ng bato. Ngunit kapag kinain kasama ang gulay at protein, bumabagal ang proseso ng pag-absorb, stable ang asukal sa dugo, magaan ang presyon ng dugo, at nananatili sa ligtas na antas ang creatinine. Minsan, sa pagpapalit lamang ng pagkakasunod-sunod ng pagkain gulay muna, protein sa gitna, at gulay-ugat pagkatapos malaki na ang pinagbago ng katawan. 4. Prinsipyo ng kasing laki ng kamao. Ibig sabihin, ang dami ng gulay-ugat sa isang pagkain ay dapat lamang kasing laki ng inyong kamao. Maraming mga magulang ang madalas magsasabi, konting dagdag lang, ano naman ang masama doon? Ngunit ang konting dagdag na iyon ang nagpapahirap sa bato dahil kailangang salain ang labis na starch. Ang pagkain lamang ng sapat ang matalinong paraan upang protektahan ang bato. At ang pagkain ng kaunti ngunit regular ay mas mahusay na maabsorb ng katawan kaysa sa pagkain ng marami ng sabay-sabay. Prinsipyo ng mas magaan o lilak na kulay na gulay-ugat. Mas mainam ang mga gulay-ugat na may mapusyaw na kulay o kulay ube. Ang labanos, singkamas, puting labanos at ube ay napakabuti. Gayunpaman, hindi ninyo kailangan na alisin ng tuluyan ang mga dilaw na gulay-ugat tulad ng kamote o luya dahil mayaman sila sa antioxidants. Kung kakainin lamang ng tama at sa tamang dami, magbibigay pa rin sila ng malaking benepisyo sa bato. Leo, prinsipyo ng pag-iwas at pag-alam. Sino ang dapat umiwas? Para sa mga may malubhang sakit sa bato, matinding pamamaga, o abnormal na pagtaas ng creatinine, lubos na iwasan ang pagkain ng sobrang dami ng starch sa isang kainan kahit na ito ay mabuting gulay-ugat. Sa mga oras na ganoon, dapat ninyong pagtuunan ang labanos, lotus root at puting labanos ang pinakamagaan para sa bato. Kapag nagiging stable na ang function ng bato, unti-unti lamang kayong magdadagdag ng iba pang uri ng gulay-ugat. 7. Prinsipyo ng pagiging matyaga. Ang katawan ng mga matatanda ay parang isang mahalagang hardin. Hindi ito gagaling sa loob lamang ng 1 o 2 araw. Ang mahinang bato ay hindi gagaling agad sa pagkain ng ilang beses, kundi nangangailangan ng regular at banayad na pag-uulit. Isipin ninyong nag-aalaga kayo ng isang batang halaman, diligin ng tamang dami ng tubig araw-araw, bigyan ng sapat na lilim, at natural itong lalago at lalakas. Ganoon din ang inyong katawan. Kapag kumain kayo ng tama, magaan at regular, unti-unting gagaling ang bato. At darating ang isang araw na mapagtanto ninyo na mas kaunti na kayong umiihi sa gabi, mas kaunti na ang bula sa ihi, at mas malakas ang pakiramdam ng katawan nang hindi kailangan ng labis na pagsisikap. Mga minamahal, sa 7 prinsipyong ito, alin ang pinakamahirap sundin para sa inyo? Nahihirapan ba kayo sa anumang hakbang? Kung maaari, mangyaring ibahagi upang magtulungan tayong humanap ng solusyon. At kung nakikinig pa rin kayo hanggang dito, mangyaring mag-iwan ng 7 kamay upang malaman kung kasama pa rin kayo sa aking paglalakbay sa pagpapalusog ng malusog na bato araw-araw. Konklusyon, mga minamahal, sabay nating tinahak ang isang maliit ngunit makabuluhang paglalakbay. Naunawaan natin kung bakit ang mahinang bato ay nagdudulot ng pagbubula ng ihi, kung bakit ang katawan ay pagod na pagod kahit na mahigpit sa pagkain. At ang pinakamahalaga,
natagpuan natin ang 6 na simpleng gulay-ugat na nagtataglay ng kapangyarihan na magpalusog sa bato, ng banayad, natural at matagal. Mga minamahal, minsan ang kalusugan ay hindi nagmumula sa mga mamahaling o komplikadong bagay. Ang kalusugan ay nagmumula mismo sa pamilyar na kusina ng bawat pamilya. Mula sa lotus root, luya, ube, labanos, singkamas, puting labanos, mga bagay na tila simpleng ngunit nag-aalaga sa ating bato, araw-araw, unti-unti, at sa bawat hininga. Marahil ay naranasan ninyo ang mga gabing walang tulog dahil sa pag-ihi sa gabi, ang mga umagang puno ng pag-aalala sa pagtingin sa ihi na puno ng bula, o ang mga pagkakataong pagod na ayaw nang bumangon mula sa kama. Ngunit naniniwala ako na kung magiging matiyaga kayo sa pagbabago unti-unti, mas tamang pagkain, mas malalim na tulog, mas pakikinig sa inyong katawan, unti-unting gagaling ang bato. Ang katawan ng mga matatanda ay mayroon pa ring maraming kakayahan sa pagbabago, basta't trinatrato natin ito ng may pagmamalasakit at pangunawa. At mga minamahal, nais kong sabihin ito mula sa puso, hindi kayo nag-iisa. Maraming tao sa labas ang nasa paglalakbay din sa pagpapanumbalik ng bato tulad ninyo. At dito sa aking channel, sabay-sabay tayong matututo, sabay-sabay tayong magsasagawa, at sabay-sabay tayong lalakas araw-araw. Kung sa tingin ninyo ay nagbigay sa inyo ng pag-asa, kaalaman, o simpleng pakikiramay ang video ngayong araw, mangyaring mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel, at i-on ang notification bell upang bawat linggo ay magkita tayo. Bawat subscription ninyo ay inspirasyon para sa akin upang patuloy na magbahagi ng kapaki-pakinabang na impormasyon na makakatulong sa maraming taong may mahinang bato na mabawasan ang kanilang mga alalahanin sa buhay. At kung nakinig kayo hanggang dito, mangyaring mag-iwan ng salamat sa ibaba bilang mensahe na kasama pa rin kayo, matitiyaga, at naniniwala na ang kalusugan ay mapapabuti mula sa mga pinakasimpleng bagay. Naway palagi kayong malakas, payapa, at malalim ang tulog sa bawat gabi.